Hindi na kinakailangang humingi pa ng medical assistance ang mga Pilipinong may sakit mula sa mga politiko dahil sa ipinatutupad na zero balance billing ng pamahalaan sa mga ospital na nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Health. Narito ang ulat ni Hannah Jane Sancho. So sa taong bayan, zero balance billing na po ang inutos ng presidente. Bayad na ang bill nyo. Kahit 2 million, 2.7 million yung malaking bill na binayaran ng DOH para sa pasyente. Zero balance. Magpa-admit kayo sa basic accommodation at zero balance po. Hindi kayo withhold ng treatment. Treatment will be given to you. Ito ang binigyang diin ni Health Secretary Ted Herbosa nang humarap siya sa Palace Briefing sa Malacanang kaugnay ng ipinatutupad na zero balance billing para sa mga Pilipinong magpapa-ospital sa mga DOH-run hospitals. Ayon sa Department of Health, nasa 22 ospital sa Metro Manila ang kasalukuyang nagpapatupad ng naturang polisiya. Kabilang dito ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center, Dr. Josefa Bella Memorial Hospital, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Cancer Center, Philippine Orthopedic Center, Rizal Medical Center at San Lazaro Hospital. Ngunit ang tanong ngayon ng marami sa ating mga kababayan, maaari pa bang humingi ng guarantee letter mula sa mga politiko? Ito'y kasunod ng tinatawag na anti-EPO provision na nakasaad sa Republic Act No. 12314 on General Appropriations Act na naglalaan ng humigit kumulang na 6.793 trillion budget para sa taong 2026. Ayon sa Section 19 ng batas, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikilahok sa mga politiko sa pamahalaan ng cash at iba pang anyo ng tulong pinansyal. Tanging mga otorisadong opisyal at kawani ng pamahalaan o mga akreditadong partner lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng naturang pamamahagi. You know, constituents are free to ask assistance from their elected officials. But do they need a guarantee letter from them to get assistance? No. They can go straight to the Department of Health and we will help them if they need help. Payo naman ng DOH na maaari ding lapitan ang mga Medical Social Welfare Officer, Hospital Director sa mga public hospital para makakuha ng zero billing. Nilinaw naman ang Department of Health na hindi mawawala ang mga malasakit center kasunod ng pagpapatupad ng zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng ahensya. Batas din yan eh. Batas din yan that was also created by law that consolidated. Mari-repurpose siguro siya. I think what's going to happen is it will be our area where we can do patient navigation. Ang nasa malasakit center by law are PhilHealth, nandoon ang PhilHealth, so malalaman mo kung magkano makukuha mo sa PhilHealth. Number 2, DOH, so malalaman mo kung anong makukuha mo MAIP, so you can still go to a malasakit center to get the MAIP. And number 3, DSWD. Yung DSWD, nagbibigay yun ng AIX. Samantalang inihayag ni Secretary Herbosa na may 17 naitalang kaso ng super flu sa Metro Manila. So flu is a seasonal infectious disease. Actually, we've detected the super flu here. Since we reviewed our epidemiology bureau's surveillance of flu cases, and we've actually detected about July, August, about 17 cases that were determined to be of the new subclass of the super flu. All of them have recovered. Ayon sa kalihim, hindi ito dapat ikabahala ng publiko dahil lahat ng mga pasyente ay gumaling na. Gayunpaman payo ng DOH na kung makakaranas ng mga sintomas sa tulad ng trangkaso, agad na magpatingin sa doktor, uminom ng tamang gamot at magpahinga. Para naman sa mga kababayan nating may planong bumiyahe sa mga bansang mataas ang bilang ng kaso ng super flu, lalo na sa United Kingdom at North America, pinapayuhan silang magpabakuna bago bumiyahe. Nilinaw ng Department of Health ang isyong pinalitaw ng Commission on Audit kaugnay sa 405 billion pesos na halaga ng mga medical equipment na binili noong 2024 ngunit nanatiling hindi nagagamit dahil sa kakulangan sa maayos sa pagpaplano, depektibong mga piyesa at kakulangan ng sinanay na tauhan na maaaring mag-operate ng mga ito. Ayon sa Health Secretary, hindi maaaring bumili ang pamahalaan ng kagamitan nang walang sapat na dahilan at masusing pagkaplano, alinsunod sa umiiral na procurement process ng gobyerno. This is a COA report of December 31, 2024. So released in 2025. So you have to understand there was a whole year of 2025 to fulfill the implementation of all those programs. So I still have to check if it's still 405 million that has not been installed. I will bet na-install na ang karamihan noon. So take into consideration that when you're reporting that, take the date and time that the COA did the observation. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.